Magandang hapon po sa lahat ng aking mga followers. Magandang araw po. Medyo matagal-tagal ako hindi naka-vlog dahil nga po ay pesta dito sa amin at busy tayo sa ating mga kababayan na taga ibang barangay na ma-serve natin yung ating pesta na meron tayong hinahandang konti dito sa amin, kaya matagal ako nakapag-vlog at hindi tayo nakapaghanapan ng mutya dahil nga busy at marami tayong mga dapat gawin sa ating bahay, at lahat po ng ating mga gabay na nagpaparamdam sa atin ay hindi ko muna ginawa yung gagawin natin na maghanap tayo ng mutya. Kaya nagpapakita ako sa inyo ngayon upang sabihin sa inyo na maraming magpaparamdam pero hindi ko muna kinuha dahil sa sobrang busy. Pero lahat ng mga area at lugar kung saan yun na parte sa kanilang binigay sa aking mga mutya ay palagi ko po yang natandaan sa lugar. Kaya ngayon hindi muna tayo maghanap ng mutya dahil nga pagod sa sobrang daming trabaho at marami tayong mga bisita na inaasikaso dito sa amin dahil maraming mga kinatay na mga hayop para ipakain natin sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan na ating ini-invite dito sa aming bahay. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Kaya ngayon nag-vlog ko para sabihin sa inyo na lahat ng area dito, yan lahat mga area dito ay may mga mutya sa paligid, may mga mutya. Pero hindi ko muna kinuha dahil nga po ay busy. Siguro bukas o bukas sa makalawa kapag okay na yung panahon, dahil nga kapag dito kasi sa amin nagpa-disco kami dito, yung barangay captain namin nagpa-disco, kaya maingay talaga, maingay yung barangay. Kaya yung mga gabay natin ay hindi siya nagpapakita, pero nagbigay sa akin ng panaginip kung saan natin makukuha doon sa bundok. Mayroon dyan na mga mutya dyan na ibibigay sa akin at hindi ko pa pinuntahan. Kaya standby muna kayo at subaybay pa rin kayo sa akin, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kaya nga ako nakipag-vlog ngayon, nakipagkausap sa inyo na excuse, na ganun ang nangyari. Tingnan yung paligid ayan ayan yung paligid dito sa amin, at marami na akong nakuhang mutya dito sa lugar namin na mga mutya dyan sa mga kagubatan. Yan, kagubatan at may ilog sa gilid, at dyan mga kahoy, mga ano ba yan, mga niyog. Ayan, may mga kahit anong mga kahoy dyan yung iba hindi ko nakilala. Ayan, may mga ano yan, bangkal, may akasya, mayroong mga saging at maraming mga mangga. At nandyan lang po yan, at lahat po yan may mga mutya dyan. Kaya hindi ko muna kukunin, mag-relax muna tayo na 3 araw dahil nga kahapon lang natapos yung aming yung aming festa, at 2 araw yung disco sa amin, at isa rin akong official sa aming barangay. Kaya busy, kaya hindi ako nakapag-vlog. Pero huwag kayong mag-alala dahil lahat po ng aking mga followers, pwede kayo magtanong sa akin kung ano ang mga mutya na inyong i-inquire sa akin, at mabigyan ko kayo ng mutya. Dahil nga ay ang mutya natin nandito lang sa paligid, hindi natin pwedeng makuha sa ngayon dahil nga busy.
busy, hindi tayo nakakuha. Dati nakakuha ko dito ng mutya. Ito. Nakakuha ko dati dito at may nakabili na rin sa akin at mayroon nang nakakuha, at sa awa ng Panginoon ay ngayon nagiging maginhawa na yung buhay niya at marami na siyang mga project na gawa at trabaho at hindi na siya maubusan ng pera dahil pampaswerte yung ating naibigay. Ayan. Kaya pasensya na po kayong lahat na hindi ko kayo maipakita ngayon, hindi ko maipapakita sa inyo ngayon ang aking vlog na naghahawak at naghahunting ako ng mutya, dahil nga po sa sitwasyon ko ay 2 days ang disco sa amin at mag-serve tayo ng ating mga panauhin na paparating dito sa ating bayan. Kaya hindi tayo nakapag-vlog, pero nandyan pa rin ang ating mutya na ating nakukuha. Yung iba nandyan pa sa bahay at yung iba nandito pa sa kapaligiran. Dahil nga ang mga mutya ay nandito lang sa kalikasan. Kaya yun lang aking masasabi at paibalo sa Bisaya, paibalo, yun lang aking ipaibalo sa inyo na yun ang nangyari. Ayan, yun ang nangyari dito sa akin, kaya medyo mataas-taas yung ating panahon na hindi tayo nakapag-vlog. Ayan, papakita ko sa inyo yung aking ngayon mag-usap-usap muna tayo. Ipapakita ko sa inyo ang aking saging. Ayan. Yan ang aking saging. Itong saging na ito, meron niyang bato. Ayan. May bato yung kanyang laman, may bato po yan. Pero hindi pa siya hinog, hindi pa pwede natin kukunin dahil nga hindi pa siya gulang o hindi pa matanda. Yan, kalabanghan yan sa amin tawagin, kalabanghan pa. Kapag maputol yan, mayroon niyang bato sa loob ng kanyang laman. Kaya pinapatanda ko yan. Pagkatapos ipahinog natin, saka natin kainin. At mayroon niyang bato. Itong mga saging ito, tinadya ko talagang tinanim nito. Dito ko itinitanim para makakuha tayo ng source of mutya, perlas. Pero itong puno na ito ay nagbibigay na mutya. Ito nga oh, may pinutol kami na saging ito oh. Ito. May pinutol akong saging dito at ayan, maliit pa kasi. Yan lang ang bunga, dahil maliit lang yung bunga. Pinutol ko na dahil nga sayang yung pagdami niya, dahil hindi siya madami. Hindi siya maraming magbigay. Kaya ang ating kukunin yung maraming magbibigay na mga mutya. Ayan, ito yung saging na bulungan kung tawagin. At yung tindok naman, ang tindok doon sa kabila. Yun, doon sa kabila yung tindok. Yung maraming tindok na magbibigay. Ayan, yan po lahat ay nandyan lang po yan. At ang gagawin natin, maghintay tayo ng tamang oras at panahon para pwede natin yan makuha ang kanyang mutya, dahil hindi pwede na busy tapos mag-insert ka na maghanap, maraming trabaho, hindi pwede, dahil yung spiritual natin sa ating paghahanap, hindi natin ma-full support ang ating paghanap sa mutya. Kaya ngayon nagbablog tayo at ipapasyal ko kayo dito sa aming lugar at kagubatan. Meron akong binuhay na baboy. Ayan oh. Ayan yung baboy ko. Ayan. Baboy ko yan. Malapit na yan mga anak. Buntis po yan. Mga 3 months yan. Mga anak na yan. Bago lang. Mga 1 month pa yan na kastahan. Ayan. Ito yung mga mangga. Mga akasyan. Nandun sa yun ang akasyan doon. Mayroong mga rumlon. Ayan, yan lang po ang aking masasabi mga kaibigan at mga followers kong mga minamahal ko sa aking buhay, na hanggang ngayon ay wala pa rin kayong sawang nagsubaybay at nagmamanman kayo sa akin para makakuha tayo ng mutya. Pero huwag kayong mag-alala, marami tayong mutya na pwede kong maibigay sa inyo. Ayan, yun, malapit na nanganak yung aking buang na kanding. Yun may buang kasing kanding, yung tinatawag na buang na kambing.
bower at saka anglo, kaya tinatawag buang. Buntis na yan. At ang nakakasta niyan yung aking full blood bower na si Jupiter na galing po kay Sir Jeremiah sa Batangas na ang may-ari. Ayan. Oh, malaki na yung tiyan niya. Ayan oh. Malaki na yung tiyan at yung kanyang yung kanyang tete ay bitay na talaga. Bitay na bitay po yung tete niya. Yung dede niya sobrang dami ng gatas. Prepared na yan para manganak na siya at mayroon siyang ibigay sa kanyang kids. Ayan. Ayan lang po ang aking masasabi at ayan po yung lugar ko at pasensya ko pa maibigay sa inyo ang aking mutya sa ngayon dahil busy at nag-vlog tayo para maipakita ko sa inyo ang aking sitwasyon at sana maintindihan nyo ako sa aking vlog ngayon at ipapasyal ko muna kayo at para maka-update din kayo sa akin na ngayon ito pa rin ako na monitor sa aking mga minamahal kong mga followers at lahat ng aking mga followers na mga palangga ko at mga kaibigan ko dyan, shout out sa inyo lahat ng aking mga followers. Ayan, pinapasyal ko muna. At sa nagtatanong po kung paano maghanap ng mutya na magiging isang legit, ganito po yan. Kailangan magpataas ka ng buhok, katapos magpataas ng bigote, tapos lahat hindi ka magpaputol na 1 taon. Pagkatapos isang taon, doon ka sa kuweba magtira 1 taon sa kuweba ka para magiging ganap kang isang tunay na suruhano o antingero, para lahat ng mga espiritu doon sa kuweba na nakatira sa paligid ay magiging kaibigan mo ang mga nilalang na hindi natin makikita. Kaya yun lang, pagkatapos ng 1 taon makipagkausap ka sa kaibigan mong hindi natin makikita at alamin mo kung ano ang mga pangalan sa mga kaibigan mo. Halimbawa mga engkanto, mayroon niya mga pangalan, mga engkantada, mga diwindi, kapret, mga tikbalang at kung ano-ano pa. Pero hindi mo yan sila mapaamo kung ikaw ay hindi ka ganap ng isang balite. Tawagin sa yun balite, o tinatawag nila na wild human. Lahat kasi ng makakuha ng mga mutya wild human yan, o tinatawag ng native people o yung taong bukid. Ang taong bukid, alam nyo na kung ano ang abilidad, hindi magpaputol ng buhok kung ano man, kahit anong parte sa katawan, bago mo makukuha ang mutya at mga gabay mo. Yun lang po ang aking maisasabi at kung makasurvive kayo sa 1 taon doon sa ilalim ng kuweba, meron na kayong gabay na makipagkausap sa inyo na hindi natin makikita. Kaya makakuha na kayo ng idea kung paano kukunin ang mutya. Ayan lang po ang aking masasabi mga followers kong minamahal, at ito po yung lugar namin at malaking lapad ang aming lugar. Ayan, yun yung tinatanim ko dyan, mga tabako po yan lahat, tabako. Yan yung produkto dito, tabako, tubo. Ayan, yun po yung bahay ko, yung pula yung atop po, yan. Kaya yun lang po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Baka bukas makalawa meron akong maipapakita sa inyong mutya. Kaya hanggang dito na lang, mataas na yung ating oras. Bye bye, God bless po sa inyong lahat.